Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Isang umagang magkaganda na tayong lahat muli ay magkakasama ngayong umaga sa bahay-sambahan ito upang sumamba sa ating Diyos na buhay. At iisa lamang po, natitiyak ko na kaya tayong lahat ay nandito ngayong umaga ay nais nating marinig ang sasabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon po mga kapatid ay isang espesyal na araw para sa mga ina. Kaya binabati ko ng Happy Mother's Day ang lahat ng ina na katulad ko. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Kumusta po ang ating pagiging nanay, mga kapatid, mga magulang? Mahirap po ngunit masaya naman. Minsan, dinadalaw ng lungkot. Katulad ko, pag naalaala ko yung aking mga anak nung maliliit pa, pag ako ay aalis, gusto nila kasama ko sila. Ayaw nilang magpaiwan. Sa pagtulog, magkakatabi kami. Gusto nila palagi akong kasama. Nung bago pa lang sila mag-aaral, pag ihahatid ko sa school, ayaw magpaiwan. Iiyak. Gusto kasama ako. Malungkot po Kaya sa mga anak na nandito ngayon, nais ko lang ipaalaala na kaming mga magulang ninyo, kaming mga nanay ninyo ay hindi palaging malakas. Tatanda na kami. Hindi na kami kasing sigla tulad ng dati. Kami ay nagiging makakalimutin na. Kaya sana unawain niyo kami. Alalahanin niyo palagi ang inyong mga nanay, yung simpleng, kumusta ka na mama, kumusta ka na papa, masaya na kami doon. At palagi ninyong aalalahanin na sa lahat, bawat aming panalangin, kasama kayo doon. Isang araw kami ay magiging kwento na lamang. Sana yung lahat ng inyong mga salita na mamaya na, ay hindi maging isang sana pala. Salamat po sa Diyos na pinagpala tayo para maging ina. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga anak. Ngunit mga nanay, mga magulang, tatandaan po natin na ang ating mga anak ay hindi natin pag-aari. Sila ay sa Diyos. Sila ay sa Panginoon. Ipinagkatiwala lamang po sila sa atin. Ang ating mga anak ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon. Ang pagiging nanay ay isang ministry. Ang pagiging nanay ay isang ministry. Kaya kung ito ay ministry, dapat nating pagbutihan ang pagiging nanay. Dapat nating pagbutihan ang pagpapakalanay. Dapat nating paghusayan. Kaya ngayong umaga, sama-sama po tayong matuto mula sa salita ng Diyos kung ano ang inaasahan sa ating mga ina, kung ano ang pangunahin nating katungkulan ng mga nanay sa ating mga anak. At para naman doon sa mga magkakaanak pa lamang, doon sa mga bagong mag-asawa, mabuti pong matutunan na agad nila ito para masimulan na agad ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagbubulayan po natin ngayong umaga ay yung mga talata sa Biblia tungkol sa mga ulirang ina. Sa mga ulirang ina. Kung nakikilala niyo po sila, natatandaan niyo sila sa inyong pagbabasa ng Biblia, sila ay sina Lola Eunice at si Nanay Lola Loida at si Nanay Eunice, ang ina at lola ni Timoteo.
nanay ay maraming katungkulan at pananagutan sa ating pamilya. Mga pamaterial man yan, kung marami pang iba. Ngunit ang pagbubulay po natin ngayong umaga ay nakafocus doon sa kung ano ang pangunahing katungkulan at pananagutan natin bilang mga ina. Ito po ay hindi pwedeng kaligtaan. Ngunit bago po ang lahat, bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin ang bida sa ating teksto na pagbubulayan ngayong umaga na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon. Basahin po natin ang mga talata sa Biblia sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 5 at doon sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 15. Dalawang talata po itong ating basihang talata ngayong umaga. Una ko pong babasahin yung nandoon sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 5. Ganito po ang sabi: "Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito." At yun naman pong nandoon sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 15 ay ganito ang sabi: "Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus." Ang pananampalataya po ni Timoteo ay nag-ugat sa halimbawa ng kanyang lola Loida at ng kanyang nanay na si Eunice, na ipamana sa kanya ang tapat na pananampalataya. Naipamana sa kanya ang tapat na pananampalataya. Kaya natitiyak ni Pablo na ang parehong tapat na pananampalatayang ito ay nakay Timoteo din. Kaya naman si Timoteo ay lumaking marunong sa salita ng Diyos at naging katuwang ni Pablo sa kanyang ministry. Kaya doon po sa Gawa chapter 16 verse 2, Gawa chapter 16 verse 2 ay binanggit na mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio kay Timoteo. Dahil siya nga po ay marunong sa salita ng Diyos. Doon naman po sa Gawa chapter 16 verse 1 ay ipinakilala ang ama ni Timoteo na isang Griego. Hindi siya isang Hudyo, kung kaya mauunawaan na natin na hindi kasama ang kanyang ama sa kwento ng pananampalataya ni Timoteo. Gayunmay naging matagumpay ang pagpapamana ng matapat na pananampalataya kay Timoteo. Kahanga-hanga po ang mag-inang Loida at Eunice. Paano sila nagtagumpay? Paano kaya nagtagumpay ang mag-ina? Kung maaalala niyo po at kayo ay nanood ng pelikulang Ang Panday, sino po ang bida doon? Fernando po Jr. Kung merong panday na lalaki, sa Biblia po ay merong totoong kwento tungkol sa mga panday na babae. Mga panday na babae. At yun po ay si Lola Loida at si Eunice. Pinanday nila ang pananampalataya ni Timoteo. Pinanday ng mag-ina ang pananampalataya kay ni Timoteo. Kaya mula sa kanilang mabuting halimbawa ay pagbubulayan natin ngayong umaga kung paano ba natin dapat pandayin ang pananampalataya ng ating mga anak. Paano natin papandayin ang tapat na pananampalataya ng ating mga anak. Una, pandayin sa tahanan.
pandayin sa tahanan. Sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 5 ay ganito po ang sabi, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lola si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Ano daw po ang kahalagahan? Bakit binanggit ang pangalan ni Lola Loida, ng kanyang Lola Loida? Dahil siya ang unang nagtaglay ng tapat na pananampalataya at mula sa kanya, naipasa niya sa kanyang anak na si Eunice. Mula naman kay Eunice, naipasa niya sa kanyang anak na sa Timoteo. Kaya naipasa hanggang third generation. Saan po pinanday ang tapat na pananampalataya ni Timoteo? Sa church po ba unang pinanday? Hindi po. Saan? Sa bahay. Mula pagkabata ni Timoteo. Hindi pa siya pumapasok. Wala pa siya sa Sunday school. Alam na niya ang tungkol sa salita ng Diyos. Tinuruan na siya ng kanyang lola at ng kanyang ina. Kaya mahalaga ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay mula sa pagkabata at ang tahanan ang unang paaralan ng pananampalataya. Kaya ang matapat na pagtuturo ng mga magulang ay magbubunga ng matibay na pundasyon sa kanilang pananampalataya. Sa bahay po, unang pinapanday ang pananampalataya ng ating mga anak. Ngunit isa po sa nakalulungkot na realidad ngayon, yung reality ngayon, maraming ina o magulang ang tila hindi naunawaan yung kanilang katungkulan na akayin sa pananampalataya ang kanilang mga anak. Wala silang pagpupursige, hindi sila nagsusumikap na akayin sa pananampalataya ang kanilang mga anak. Masakit po ito sa pandinig, pero ito po ang totoo. Yung mga ginagawang pagsisikap ng church na akayin ng kanilang mga anak, magulang ang tumatanggi. Ginagawa ng church na akayin ang mga anak na dumalo sa cell, sila ang umaayaw. Huwag mong pagkukulan, cell ka ng cell, maghaalaga ka pa ng bata. Ganun po tumatanggi, ayaw padaluhin sa cell. Nagsisikap ang church na padaluhin sila sa mga spiritual na mga katulad ng camp, evangelistic camp. Pag nalaman nila na merong mga obligasyon, may babayaran, ay huwag kang pupunta. Meron palang contribution, may gagastusan. Huwag na, tumigil ka na sa bahay. Bautismo ng anak, nasaan ang magulang? Wala. Pero bakit po sa ibang sekta, kapag magpapabinyag ng kanilang mga anak, imbitado ang buong barangay. Patay baboy, patay baka, may tarpulin pa. Masyado silang excited. Ito po ang masakit na katotohanan. Para sa ibang mga magulang, ang sukatan ng tagumpay ay yung pamanang material sa kanilang mga anak. Nakakaligtaan na nila yung spiritual na tungkulin ng magulang. Ang sukatan ng tunay na tagumpay ng magulang ay hindi yung pamanang material, kundi yung pananampalataya. Merong mga magulang na masabi lamang na sila ay matagumpay sa buhay, sigsigan ng pagtatrabaho. Yung gabi, ginagawang araw para lamang merong may pamana sa kanilang mga anak. Ngunit nakakalimutan yung pinakamahalaga, ang pananampalataya. Bigo po ang ganon. Mabuting bagay ang magsikap na magpag-iwan man lamang ng pamanang material sa mga anak, pero kung ito lang ang sa tingin natin na mahalaga, nagkakamali po tayo.
Bigo tayo sa aspetong yun. Aanin ang yaman kung maiimpyerno naman ang ating mga anak kung hindi natin makakasama sila doon sa kabilang buhay. Hindi naman po nila madadala, hindi natin madadala ang kayamanan sa kamatayan. Palagi po natin unahin kung ano yung pinakamahalaga. Yun ay ang pananampalataya. Ang sabi po sa talata, hindi mo makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa iyong lola Loida at ng iyong inang si Eunice. At natitiyak kung nasa iyo din iyon ngayon. Mahalaga po dito yung salitang katulad. Katulad ng iyong lola Loida. Ibig sabihin kung gaano kasinsir yung pananampalataya ng kanyang lola, ganun din ay pamana yun sa kanyang anak na si Eunice at yun ay natularan din ni Timoteo. Nanatili yung tapat nilang pananampalataya. Paano po binanggit ni Pablo ang pananampalataya ng mag-ina? Tapat na pananampalataya. Ibig sabihin ay pananampalatayang walang pagkukunwari. Genuine faith. Ganito pinuri at inihayag ng Biblia ang pananampalatayang taglay ng lola, nanay at anak na si Timoteo. Tunay at hindi mapagkunwari. Makikita talagang nakasuko sa Diyos ang kanilang buhay. Matatag ang pananalig sa kapangyarihan, sa kabutihan, at sa karunungan ng Diyos. Hindi mo pag-aalinlangan ng pananampalataya. Walang itinatago. Hayag ang binagong buhay at makikita talagang pinananahanan ng banal na Espiritu. Ang tapat na pananampalataya ay makikita sa isang binagong buhay. Isang buhay na ganap na nakasuko sa Panginoong Hesus. Ganitong pananampalataya ang naipamana ni Lola Loida at ng nanay ni Timoteo na si Eunice. Buhay na nakasuko sa Diyos. Hindi kagaya ng mayamang binata na mababasa natin sa Mateo chapter 19 verse 21 to 22. Mateo chapter 19 verse 21 to 22. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga manghihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Verse 22, pagkarinig ito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. At kung ibabasahin pa po natin, itataas pa po natin ang basa doon sa verse 16, makikita natin, mababasa natin na yung mayamang lalaki ay mabuting tao. Mabait siya, nagsusumikap siya na ipamuhay ang utos ng Diyos, pero meron siyang reservation. Mayaman siya, yung pera niya ang hindi niya maiwan. Hindi niya kayang isuko ang kanyang buhay. Hindi siya nagtataglay ng tapat na pananampalataya. Ngayon, mga nanay, mga magulang, tayong lahat, siyasatin natin ang ating sarili. Ganitong pananampalataya ba ang taglay natin? Ganitong pananampalataya ba yung taglay natin? May reservation? Buong buhay, buong sarili ba natin ay nakasuko sa Diyos? Mapalad po si Timoteo. Mapalad si Timoteo dahil may lola at inay siya na nakasuko ang buong buhay sa Diyos. Kaya ang halimbawa ni Lola Loida at Nanay Eunice ang tularan natin, mga kapwa kong magulang. Kahanga-hanga po ang mag-inang ito kung paano nila pinanday ang kanilang anak. Kailan ba inumpisahan ni Eunice ang pagbabanday ng pananampalataya kay Timoteo? Yan po ang ating pangalawang punto.
Paano natin papandayin ang tapat na pananampalataya ng ating mga anak? Pandayin ng maaga. Pandayin ng maaga. To share proactively. To forge promptly. Maaga. Sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 15a. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 15a. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Kailan daw nag-umpisa na malaman ni Timoteo ang banal na kasulatan? Sabay-sabay po natin sabihin, mula sa pagkabata. Mula sa pagkabata. Sino ang nagturo sa kanya? Hindi ang kanyang tatay, kundi si Eunice na kanyang ina. Dahil ang sabi nga po doon sa Gawa 16 verse 1, ang kanyang tatay ay isang Griego, ibig sabihin, hindi mananampalataya. Inumpisahan agad ni Eunice na ina ni Timoteo ang pagtatanim hanggang sa pagpanday ng totoong pananampalataya sa pagkatao ni Timoteo. Simula pagka-baby pa lang, simula pagkabata, pananampalataya ang priority ng inang si Eunice na matutunan ni Timoteo. Yun ang kanyang priority, hindi yung mga bagay na material, kundi pananampalataya. Dapat po talaga pananampalataya ang number one goal ng bawat magulang. Marami pong mga magulang na tuwang-tuwa na magturo sa kanilang mga anak, sa kanilang mga baby. Kaya batang-bata pa lang, months pa lang, tinuturuan na nila ng mga bagay-bagay. Tinuturuan na nila halos magsalita. At kapag kaya nang humawak ng mga kung ano-anong bagay, binibilhan ka agad ng mga iba't ibang school materials para may maituro na kaagad sa kanilang mga anak. Magandang bagay po ito, pero hindi ito ang pangunahin dapat na ituro natin sa kanila, kundi ang tungkol sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Pananampalataya ang dapat na maging pundasyon sa paghubog ng ating mga anak. Pananampalataya ang magiging pamantayan sa paghubog sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang goal. Buong buhay ng ating mga anak ay dapat nakaangkla doon sa pananampalataya. Maging sa kanyang mga kakayanan o talent, character, at pakikipagkapwa-tao. Isa pa pong halimbawa ay yung kapag din yung ating mga anak ay umiyak, agad tayong nakasaklolo. Kunyari ay sila inaantog sa mesa. Ano ang gagawin natin? Papaluin natin yung mesa. At sasabihin natin ay tigil na anak. Napalo na natin. Nakaganti ka na. Nakaganti na tayo. Ano po ang itinuturo noon? Pagganti. Imbis na turuan na sila ay magpaubaya, pagganti ang ating itinuturo. Napakaganda po ng pagpapalaki kay Timoteo. Sa unang bahagi pa lamang, sa unang yugto pa lamang ng kanyang buhay, ay naturuan na siya agad ng katotohanan tungkol sa pananampalataya. Pagkabata pa lang. Ang salitang Grego na ginamit dito para sa pagkabata ay brephos, na ang kahulugan ay sanggol o infant. Kaya maaring habang dumedede pa lang, o natututo pa lamang siyang magsalita, ay tinuturuan na siya ng mga bagay tungkol sa Diyos. Maaari nating isipin na habang pinapatulog ni Eunice ang kanyang anak na si Timoteo, ay inaawitan niya ng mga praise and worship songs. Tinuturuan na niya habang natututong magsalita, tinuturuan na niyang manalangin, magpuri at magpasalamat
po ang naging pagtuturo ni Eunice sa kanyang anak. Kinakausap, tinuturuan ni na Loida at Eunice ng tungkol sa Biblia, ng tungkol sa banal na kasulatan. Hindi nila hinintay na tumanda muna si Timoteo bago siya turuan ng tungkol sa mga katotohanan ng Diyos, tungkol sa Diyos. Binuuna nila sa kanyang isipan ang katotohanan sa Diyos habang bata pa. Bakit kaya mahalaga na pananampalataya ang unang ilagay natin sa isip at puso ng ating mga anak, ng mga baby, ng mga bata? Dahil ito po yung panahon na hindi pa sila marunong mga tuwiran. Hindi pa sila marunong kumontra. Tanggap lamang sila ng tanggap na kung ano ang ilalagay ninyo sa natin, sa kanilang isip, kung ano yung mga ituturo natin. Tanggap lamang sila sa mga impormasyon. Ito yung stage na curious sila. Bakante pa ang kanilang isip at puso at willing na tumanggap sa lahat ng mga sasabihin at ituturo natin. At ayon daw po sa pagsasaliksik, ang mga baby daw pala na palaging kinakausap ng may pagmamahal habang binabanggit ang pangalan ni Jesus, ang ligaya at seguridad ay nailalagak na nila sa pangalan ng Panginoon. Ang ganda po Dapat pala kakausapin natin palagi tungkol sa Panginoon. Napapanatag sila tuwing maririnig ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya pala ang sabi po doon sa Roma chapter 10 verse 17, na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya nagkaroon si Timoteo ng pananampalataya na ganoon katibay ay dahil sa inaumpisahan siya sa pagka-baby pa lamang. Nailatag ng lola at nanay ang pundasyon sa puso at isip ni Timoteo habang bata pa. Naging familiar siya sa pangalan ni Jesus, sa pagmamahal ni Jesus. Hinayaan ng lola at ina na maging daluyan sila ng pagmamahal ni Jesus papunta kay Timoteo. Kaya kahit hindi pa alam ni Timoteo dahil sanggol pa siya noon, ang kahulugan ng mga salita, ang tono ng pagbigkas ni Eunice sa salita ng Diyos ay nagtanim ng binhi sa kanyang puso. Para po mapanday natin ang tapat na pananampalataya, agapan natin agad. Huwag tayong magsayang ng panahon. Agapan natin agad ang pagtuturo sa kanila. Huwag tayong magsasayang ng panahon. Lalo pa nga at may babala ang Biblia na ang panahon daw po ay sasama ng sasama. At iyan ang babala ni Pablo kay Timoteo sa unang bahagi ng kanyang sulat sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1 to 9. Chapter 3 verse 1 to 9. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. At magpapatuloy po yun doon hanggang sa verse 9. Huwag po nating hayaang maunahan tayo ng impluwensya ng mundo. Huwag po nating hayaan na maunahan ang ating mga anak ng impluwensya ng mundo. Unahin natin bago pa nila ito masaksihan sa kanilang paglaki para maiingatan natin ang ating mga anak mula sa patinding sama ng mundo. Ang sabi nga po doon sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at
na siya, hindi niya ito tatalikuran. Ano daw po ang gagawin? Sasanayin. At kapag lumaki, hindi niya na ito tatalikuran. Sanayin daw ang bata sa pamumuhay sa kanyang pananampalataya. Ano ang ibig sabihin ng sanayin? Huwag kakaligtaan. Paulit-ulit mong ituturo hanggang sa makuha niya, makasanayan niya na itong gawin. Meron po sa pagtuturo po man din ay meron tayong strategy sa mga teachers, alam niyan. Yung I do, we do, you do. Ibig sabihin, gagawin ko, yung ginagawa ko, tutularan mo, gagawin natin magkakasama. At pagkatapos, ikaw na lang ang gagawa nito. Gawin po natin ito sa ating mga anak. Magbabasa tayo ng Biblia, ipakita natin sa kanila, samahan natin sila sa pagbabasa, at sa susunod, kapag naging habit na nila ito, hindi na nila ito makakalimutan. Sila na mismo ang magpupusa sa kanilang sarili sa pagbabasa ng Bible. Hanggang sa tumanda nila, hanggang sa pagtanda nila, magkakasanayan na nila ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan masanay natin ang ating mga anak na mamuhay sa pananalig habang bata pa. Bakit kailangan turuan, sanayin, hubugin ayon sa pananampalataya? Para pagtanda niya, hindi niya itatakwil ang lahat ng itinuro natin sa kanila. Hindi niya makakalimutan lahat ng itinuro natin sa kanila. Kahit na matanda na sila, hindi nila itatakwil yung pananampalataya na itanim sa kanila. Ano man ang mangyari, babalik at babalik pa din siya palagi sa pananampalataya na itanim sa kanilang puso at isip. Ang sabi nga po sa Kawikaan, hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Kapag naging habit na niya yun, hindi niya ito makakalimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Matindi ang pagkakapit niyon sa pagkatao, sa kanyang pagkatao, kaya hindi niya ito makakalimutan. Kagaya ni Eunice na hanggang magkaanak siya, ay matindi ang pananalig dahil tama ang naging pundasyon, dahil tama ang naituro sa kanya. Tama ang paghuhubog sa kanya, tamang paraan. At diyan po papasok ang ating ikatlong punto. Paano natin papandayin ang tapat na pananampalataya ng ating mga anak? Pandayin sa salita ng Diyos. Balik po tayo sa ating teksto doon sa 2 Timoteo chapter 3 verse 15. Ang sabi po ay mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sinabi po sa talata na nahubog si Timoteo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nahubog si Timoteo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit sinabi na sa salita ng Diyos nahubog ang pananampalataya ni Timoteo? Bakit daw po? Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbigay ng karunungan tungo sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbigay ng karunungan tungkol sa kaligtasan. Ang sabi po sa ibang version ay karunungan upang matutunan ang kaligtasan makakamit. Magpakadulong daw sa iyo, magpapadulong sa iyo, sa iyong ikaliligtas. Nagtuturo sa iyo ng daan patungo sa kaligtasan. Ayun daw po, sa ibang salin. Taglay ng salita ng Diyos ang wisdom. Taglay ng salita ng Diyos ang wisdom. Ang sabi po sa Cambridge Dictionary, ang ibig sabihin daw ng wisdom ay
the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and judgments. Kakayahang gamitin ang kaalaman at karanasan upang makagawa ng mabuting desisyon at paghatol. Kaya ang tao ay sumusundo doon sa pagpapasya na makagawa ng mabuting desisyon at paghatol ay dahil may kapangyarihan. May kapangyarihan siya na makagawa ng mabuting desisyon dahil doon sa wisdom ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hiwalay sa salita ng Diyos, wala rin ang karunungan na mag-aakay tungo sa kaligtasan. Dahil ang salita ng Diyos ang kasangkapan upang makasampalataya ang tao. Ano daw po ang kasangkapan para makasampalataya ang tao? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang kasangkapan upang makaunawa ang tao. Sa gayon, makakasampalataya siya sa ginawa ni Kristo na magtatamo ng kaligtasan. Kailangan munang makaunawa ang tao tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo na ang tao ay makasalanan at mapapahamak at walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang magsisi, manumbalik sa Diyos, sumampalataya lamang kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang salita ng Diyos ang sangkap sa ikaliligtas ng tao at ng ating mga anak. Hindi natin mapapanday ang pananampalataya ng ating mga anak hiwalay sa salita ng Diyos. Dahil po, ito ay kaalaman o karunungan tungkol sa espiritual na bagay para maunawaan natin ang buong katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa kasalanan ng tao, tungkol kay Kristo, at sa dapat nating tugon para makasampalataya kay Jesus. Paano sila sasampalataya kung wala naman silang nauunawaan? Halimbawa po ay sa katulad ko na gumagamit ng reading glasses para makabasa. Hindi po natin mababasa ng ayos yung ating mga Biblia kung wala tayo nito. Malabo ang ating mga mata. Ngunit kapag naisuot na natin ang ating mga reading glasses, nagiging malinaw na ang lahat. Nagiging malinaw ang ating paningin. Ganyan po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang ating salamin para makita ng ating mga mata ang katotohanan ng buhay. Kung paano kailangan yung mga reading glasses para makabasa ng ayos, gayon din naman kailangan natin at ng ating mga anak ang salita ng Diyos para makasampalataya. Kung mahalaga sa atin ang kaligtasan ng ating mga anak, gagawin nating priority na turuan sila ng salita ng Diyos. Iyan po ang dahilan kung bakit ibinili ni Moises sa mga Israelita itong nakasulat sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Ang sabi ko, pakinggan mo, Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya, itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Matindi po ang utos, matindi ang tagubilin. Ibinigay ng Diyos ang utos sa mga magulang at nais naman ng Diyos na sa ating mga magulang na ituro natin ang kanyang mga utos sa ating mga anak. Bawat oras, bawat minuto, anumang sitwasyon, anumang ginagawa, dapat ay salita ng Diyos ang pinakapuso sa lahat ng ating ginagawa. Dapat ay salita ng Diyos ang bukang bibig palagi, laman ng puso at isip, at palaging na pag-uusapan sa tahanan. Kagaya po ni Lola Loida at Eunice. Intentional na itinuro ni Eunice sa kanyang anak ang salita ng Diyos.
Ang pagtatanim ng salita ng Diyos ay intentional. Dahil ang pananampalataya ay hindi na lamang po basta lilitaw, hindi lamang ito basta uusbong sa puso at isip ng ating mga anak. Halimbawa po ay meron tayong gustong itanim, meron tayong gustong halaman sa ating mga bakuran. Kung hindi tayo kung hindi tayo magpupunla ng mga buto nito, hindi sisibol. At anong gagawin natin? Didiligan natin, aalagaan ng mabuti para lumago ito ng maayos para sumibol at mamunga. Hindi tayo basta tutungangan na lang at pagmamasdan ng lupa at umaasang may biglang sisibol na halaman kung wala naman tayong binhi itinanim. Gayon din po naman, hindi sisibol ang pananampalataya sa ating mga anak kung hindi natin sinasadya ang pagtatanim o pagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Paano daw po magtuturo tayo sa ating mga anak? Intentional. Intentional. Sabihin po natin ng sabay-sabay, intentional. Kahit na po may kapangyarihan ang salita ng Diyos, kung hindi naman natin ito itinuturo, hindi ito mapapakinabangan ng ating mga anak. Kagaya po ito ng electric fan. Kung gusto natin na tayo ay mahanginan, kailangan nating isaksak yung kable doon sa outlet ng kuryente para tayo ay makinabang doon sa hangin. Ganon din po ang salita ng Diyos. Kailangan nating itanim, ituro sa kanila. Bilang pagtatapos po, mga kapatid, nagtagumpay sina Lola Loida at Nana Eunice na ipasa hanggang 3rd generation ang pananampalataya at ito ay talagang malaking tagumpay. Kahanga-hanga, dapat nating tularan hanggang 3rd generation. Sabi daw po, yung mga negosyanteng Chinese ay naniniwala na ang tagumpay ng negosyo ay nasusukat kung paano ito maipapasa sa mga anak. Kaya sinasadya nila ang pagtuturo ng mga sekreto tungkol sa pagninegosyo. At lahat ng kanilang mga anak ay involved sa pagninegosyo. Naalaala ko tuloy si Pastor Manny. Siya ay isang inchik, lahat ng kanyang mga anak ay involved sa pagninegosyo. Yun daw po kasi ang prinsipyo para maipasa ang negosyo sa sunod na henerasyon ng pamilya. At ganyan kaseryoso ang ating pananagutan sa Panginoon, sa ating mga anak. Hindi pwedeng hindi natin maipasa ang ating pananampalataya na ipinagkatiwala, ipinagkaloob sa atin sa biyaya ng Diyos. Ito ay katungkulang inilagay ng Diyos sa ating mga balikat. Nagtagumpay sina Eunice. Ngunit may isang ina din po sa Biblia na waring nabigo. Kung matatandaan niyo po, sa inyong pagbabasa sa Biblia, sa aklat ng Genesis, ay may idea na kayo kung sino ito. Meron po kayong naaalaala? Isang ina na waring bigo. Si Eunice po ay nagtagumpay, ngunit merong isa sa Biblia, isang ina na waring bigo. Ang tinutukoy ko po ay si Rebecca, asawa ni Isaac at nanay ng kambal na si Esau at si Jacob. Malungkot ang naging ending ng kwento ng kanilang pamilya. Napawalay ang bunso sa pamilya. Napawalay si Jacob sa kanyang pamilya. At hindi na sila nagkitang mag-ina hanggang sa mamatay si Rebecca. Muntik nang mapatay
Esau, ang bunso na si Jacob. Ano po kaya ang dahilan? Dahil hindi naging mabuting halimbawa, hindi naging mabuting huwaran ang kanilang mga magulang. Si Isaac at si Rebecca ay mayroong favoritism. Meron silang favoritism. Paborito ni Isaac, si Esau, samantalang si Rebecca naman ay paborito si Jacob. Pasensya ako. Si Rebecca na ina ng kambal ay mandaraya, sinungaling, mapanlinlang. Mababasa po natin yun sa Genesis 27. Ang bendisyon na para sa panganay na si Esau ay naagaw ni Jacob. Sino ang mastermind? Sino ang may kagagawan? Ang kanyang ina, si Rebecca. Pinagbalat kayo niya si Jacob at nagpanggap na si Esau para makuha ang bendisyon ng pagkapanganay mula sa kanyang ama. At sa galit ni Esau ay planong patayin ang kapatid. Bakit naging ganito ang mga anak ni Isaac at Rebecca? Bakit po kaya naging ganon? Dahil hindi maganda ang impluwensyang ipinakita nila. Hindi maganda ang impluwensyang ipinakita nila. Mahuhubog lamang ang ating mga anak sa kung anong impluwensya mayroon ang magulang. Kung anong impluwensya meron tayo, kung ano ang nakikita sa atin, ganun din ang gagawin ng ating mga anak. Paano kung pagkagising natin sa umaga, imbis na magbasa ng Bible, cellphone ang hawak natin, ganun din ang gagawin ng ating mga anak. Tutularan natin sila, bakit si nanay, bakit si tatay, nag-cellphone ako ba? Hindi. Maging huwaran nawa tayo ng ating mga anak. Sana po ay maging magandang impluwensya tayo sa ating mga anak. Ang impluwensya ng magulang, ang hulmahan ng anak. Sa tahanan, kung ano ang asal na turo ng magulang, nagiging ganoon din ang mga anak. Mga nanay, mga magulang, magsilbi ng nawang babala sa atin ang karanasan ni Rebecca at Isaac. At magsilbi namang inspirasyon ang naging tagumpay ni Lola Loida at ni Nanay Eunice. Paano tayo kinausap ng Panginoon ngayon bilang ina o magulang? Nagtagumpay ba tayo o nabigo? Kung bigo, saan tayo nabigo? Bakit hindi natin sila naakay sa tapat na pananampalataya? Paano tayo makakahabol? Paano tayo makakabawi? At ano pa magagawa natin sa ngayon? At kung tayo ay nabigo, ano pa ang natitirang bagay na maaari pa nating ipanampalataya sa Diyos, na ang Diyos ang gagawa sa lahat ng ating mga pagkukulang. Baunin nawa natin ang mga panuring tanong na ito at tumugon ayon sa sinabi sa atin ng Diyos ngayong umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon.